Isang makulay at masiglang araw mga classmates. This is Coach Laika. Kumusta naman kayong lahat? Alright, nakakaliwat kanan na ang iba't ibang pista sa buong bansa natin dito sa Pilipinas. Sino ang may pinakamasarap na pagkain na tikman sa isang fiesta? Okay, sino naman ang nakaranas ng pinakamakulay, kaya ang pinakamaingay na pista? Ang paniguradong angat na naman ang ating pagiging malikhain, ang ating mga talento bilang mga Pilipino dahil sa iba't ibang pagdiriwang at iba't ibang paraan din ng pagdiriwang sa iba't ibang lugar dito sa buong Pilipinas. Kaya ngayong araw na ito, ibibida natin sa ating Knowledge on the Go episode ang Philippine Festivals. Ready na ba kayo? Okay, sige, halika. Sumama kayo sa akin at libutin natin ang buong Pilipinas at saksihan ng iba't ibang pista dito sa ating bansa. Humanda na classmates, humanda ng matuto at makinig sa ating mga trivia ngayong araw. Kung ano man ang ginagawa, pause muna tayo saglit at samahan niyo muna kami dito sa isang masaya na namang episode. Isang masayang araw ng kaalaman dito lamang sa Knowledge on the Go. Okay? Ready na ba kayo? Okay, let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot sa ating mga katanungan. This is your first question. Question number 1. Sa anong buwan pinagdiriwang ang Sinulog at Dinagyang Festival? Is it A, January, B, April, C, May, or D, December? Your timer starts now. 20 seconds on our clock. Sa anong buwan ipinagdiriwang ang Sinulog at Dinagyang Festival? Kailan ito? A, January, B, April, C, May, or D, December? Nakalalamang yung mga doon pinagdiriwang sa lugar nila ang mga festivals na ito. The time is up. Ang tamang sagot ay letter A, January. Yan, yung mga sagot ng letter A, tama ba kayo? Very good sa inyo. Okay, mahusay, magaling. Tuwing January, pinagdiriwang ang Sinulog Festival at ang Dinagyang Festival in honor of Senyor Santo Niño. Alam niyo ba na kung saan sineselebrate ang mga pista na ito? Now, sa Cebu, ginaganap ang Sinulog Festival at sa Iloilo naman ang Dinagyang Festival. Sa dalawang pista na ito, hindi lang mga turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo ang nakikifiesta, no? Talagang nagsasama-sama ang lahat para ipagdiwang ito. Ganyan kasikat ang pistang alay kay Santo Niño. So, alam niyo ba kung ano ang origin ng mga salitang sinulog at dinagyang? Okay, ang sinulog ay mula sa salitang Cebuano na sulog. Ibig sabihin ay to move like a water current. Yung galaw or agos, di ba, ng alon. Now, inahalin tulad sa daloy ng tubig ang galaw ng mga mananayaw sa sinulog. Kung nakakita na kayo, lalo na ng mga aerial shots, yung mga drone shots na mga sumasayaw sa sinulog, makikita ninyo ang ibig sabihin nito. Ang dinagyang naman ay isang Ilonggo word na ang ibig sabihin ay kasiyahan o pagsasaya. Nakapunta na ba kayo sa mga pista na ito? Ako ay hindi pa nakapunta sa sinulog o dinagyang. Pero, may kaunti akong experience or affinity para sa ati-atihan naman sa Aklan. Kasi sa amin, sa Aklan, ang tatay ko galing sa Aklan, sa Kalibo man, Batan, o kung saan man kayo sa Aklan, big deal ang ati-atihan. In fact, sa Batan, kung saan kami nagmula, ako at ang aking pamilya, ang aking mga pinsan ay malayo pa ang ati-atihan, nagpa-practice na sila ng drum, no? Doon sa mismong bahay ng isa sa mga tsuhin ko. Ayan, malaking bagay yun at malaking kaganapan sa neighborhood. Okay, now tara na sa ikalawang tanong natin. Question number 2, anong festival ang tinaguriang Mother of Philippine Festivals? Ito ba ay ang A, Ati-Atihan Festival, B, Panagbenga Festival, C, Singkaban Festival, or D, Sinulog Festival? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Alin ang tinatawag na Mother of Philippine Festivals? Is it A, Ati-Atihan Festival, B, Panagbenga Festival, or C, Singkaban Festival? At ang ating huling option, D, Sinulog Festival. Ayan, familiar ba ang mga ito sa inyo? Your time is up. Ang tamang sagot ay ang letter A,
Ati-Atihan Festival. O, di ba? Nabanggit ko na ang Ati-Atihan. At syempre, proud ako bilang isang Akyano na ako ay magsasabi ng ibang trivia tungkol dito sa inyo ngayon. Ang Ati-Atihan Festival ay isang powerful devotion pareho kay Santo Niño. Ito ay isang selebrasyon ng napakayaman na kultura at ng kultura at sining mula sa Aklan sa tahanan ng ating mga kapatid na ati or ng Aytas. Na alam niyo ba na hindi lang ang ati-atihan ang pinagmamalaki ng Kalibo Aklan? Okay, nasa kanila rin ang lugar na tinatawag na crowning jewel of Philippine tourism, ang Boracay Island. Sino sa inyo nakapunta na ng Boracay? Ayan. Ako na multiple times, no? Dahil nga, ang pamilya ko ay galing sa Batan. At of course, dahil sikat ito talagang tourist destination. Now, bukod sa pista at sa Boracay, kilala rin ang Aklan bilang Queen of Philippine Fabrics. Dahil sikat dito ang paghabi ng mga kasuotan na mula sa prutas ng pinya. I had the privilege to speak sa isang virtual graduation ceremony during the pandemic at pinadala nila ako ng ilan sa mga produkto mula sa Batan Academy sa Aklan at ginagamit ko pa rin sila hanggang ngayon. Totoo yun, napakatibay, napakaganda ng mga likha mula sa pinya o sa pinya cloth, no? Napakayaman ng kultura ng Aklan. Ako po, totoo po yan. At hindi lang Boracay ang may pagmamalaki dito. Napakalaki at colorful ng Aklan. Okay? Kaya isama na rin natin ang ating sa ating travel goals ang pagdayo dito. Kumbaga may metaphor ako dito, ito yung mga kamamangi, no? Yung mga little na parang crabs na maliliit sa mga mangroves dun sa Aklan, specifically doon sa crossing papunta sa Batan Aklan. Ito ay makulay, sari-sari, no? Maliliit, hindi pa kapansin-pansin, pero pag nakita natin, sobrang kulay niya. Ganyan ang Aklan. Doon na tayo sa question number 3 natin. Question number 3, anong Philippine Festival ang pinagdiriwang sa buong buwan ng Pebrero sa lungsod ng Baguio? Is it A, Flores de Mayo, B, Mascara Festival, C, Panagbenga Festival, or D, Hot Air Balloon Festival? 20 seconds on the clock. Tumatakbo na ang oras. Again, anong festival ang pinagdiriwang sa buong buwan ng Pebrero sa lungsod ng Baguio? Ayan. Actually, sikat ito, no? At meron yung biroan na tuwing panahon nito sa Baguio, mas marami pa namang tao, no? Doon sa lugar na yun. Ayan, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay ang letter C, Panagbenga Festival. Ang Panagbenga Festival ay ang taunang flower festival na ipinagdiriwang ng buong Pebrero sa Baguio City. And the term Panagbenga ay nagmula sa isang Kankanay term na ang ibig sabihin ay season of blooming. Ang pista ay sumasalamin sa history, tradition at values ng mga taga-Baguio at taga-Cordillera. Makikita ninyo doon pag pumunta kayo ang mga naglalakihan at nagkagandahang mga flower floats na ipinaparada sa kalsada ng Baguio City. Napakaganda niya at kahit sa ilalim ng araw na natili itong fresh dahil medyo malamig nga ang klima sa Baguio. Diba? No? Now, parehas ba tayo ng sagot? Magaling? Nilipat na tayo ng tanong. Question number 4 tayo. Question number 4, anong festival ang ipinagdiriwang sa bayan ng Angono, Rizal tuwing buwan naman ng Nobyembre? Ito ba ay ang A, Pintados Festival, B, Gigantes Festival, C, Moriones Festival, or D, Bangus Festival? 20 seconds on our clock. Tumatakbo na ang ating oras. Ayan. Ano ang inyong sagot? Ano ang ipinagdiriwang sa Angono, Rizal? Yung isang araw lamang ay dumaan ako, no, doon sa daanan paglagpas ng Taytay papuntang Angono at makikita nyo ang clue sa sagot sa tanong na ito. Ayan, tapos na ating oras. Ang tamang sagot ay ang letter B, ang sikat at tanyag nga, no, na Gigantes Festival. Ang Gigantes Festival ay ipinagdiriwang sa bayan ng Angono, Rizal tuwing buwan ng Nobyembre para sa kapistahan ni San Clemente, ang patron saint or patron ng mga mangingisda. Okay, ang imahe ni San Clemente ay binubuhat ng mga lalaking deboto kasama ang mga pahadores
Ang pahadores ay ang mga deboto na mayroong makukulay na damit, ng mga mangingisda, nakasuot sila ng wooden shoes, at may hawak na mga sagwan, lambat, at iba pang fishing gear, yung mga ginagamit sa pangingisda. At ang higantes naman ay ang mga papier-mâché giants. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag dumaan kayo sa daan sa Angono, may makikita kayong ilan na samples nitong mga higantes na ito. Sila ay may taas na 10 to 12 feet at may lapad na 4 to 5 feet na gawa ng mga malilikhaing kamay na tiga Rizal. This festival is also recognized as the reason why Angono is often known as the art capital of the Philippines. Maraming magagaling at tanyag na mga artists ang nanggaling sa Rizal. Angono also produced a number of renowned creative minds. In fact, 2 sa national artists natin, no, na mula sa Angono ay sina Carlos Botong Francisco for visual art and Lucio San Pedro naman for music. Ayan, sino dito ang mga tiga-Angono? Ay, ako yung may mga kilala rin na tiga-Angono, no? Born and raised, so hello sa inyong lahat. Punta na tayo sa question number 5. Ayan. Question number 5, saang lugar sa Pilipinas ipinagdiriwang ang Mascara Festival? Is it A, Bacolod City, B, Cebu City, C, Davao City, or D, General Santos City? 20 seconds on the clock. Tumatakbo ng inyong oras. Saang lugar sa Pilipinas ipinagdiriwang ang Mascara Festival? Ayan. Napuntahan ko na ang lugar na ito. No? Although hindi noong panahon ng Mascara Festival. Pero kahit na hindi pa full-blown ang Mascara Festival noon, ay nakikita ko yung preparation. Napakahusay ng mga kababayan natin. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Bacolod City. Yes, ang term na mascara ay mula sa salitang mas o group of people at cara naman. Diba? Kaya mayroong doble cara, between two-face. Cara means face. Yes, nagsimula ang Mascara Festival noong 1980. Napakatagal na nito, no? At noon ay nagkaroon ng trahedya at lumubog ang isang ferry na kumitil sa maraming buhay sa Bacolod. At para maibalik muli ang mga ngiti sa mukha ng mga taga-Bacolod ay binuo ang taunang pista ng Mascara Festival. Ang nakangiting maskara ang sumasalamin sa pagbangon ng mga tiga-Bacolod mula sa trahedya na hinarap nila noon. At alam nyo ba na ang taunang pista na ito ay may kahalintulad sa Rio Carnival na nangyayari naman sa bansang Brazil. Tampok din doon ang makukulay na kasuotan at iba't ibang mga maskara. At dahil sa Mascara Festival, ang Bacolod City ay tinaguriang the City of Smiles of the Philippines. Angkop, dahil kung may mga kilala kayong tiga Bacolod, totoong-totoo po yan. Minsan ay napunta ako sa Bacolod para sa isang conference. Pero meron akong mga viewers sa Team Laika na nandun. They invited me over. They tried to give me a tour. Napakababait ng mga tiga Bacolod. Ayan, hindi pa ako pumunta doon at umuwi ng empty-handed. Kumbaga, lagi nila akong gustong i-welcome at ramdam mo yung smiles sa City of Smiles. Doon na tayo sa question number 6. Question number 6, anong festival sa Pilipinas ang dating kilala sa tawag na Apo Duwali? Ito ba ang A, Binanog Festival, B, Kaamulan Festival, C, Kadayawan Festival, or D, Kneeling Carabao Festival? 20 seconds on our clock. Okay, aling festival dito sa Pilipinas ang dating kilala sa tawag na Apo Duwali? Ito ba ang Binanog Festival, Kaamulan Festival, Kadayawan Festival, o ang Kneeling Carabao Festival? Your time is up. Ang tamang sagot ay ang C, Kadayawan Festival. Okay, si Apo Duwaling ang nanguna para mapag-isa ang Davao City after the martial law. At dito isinilang ang Kadayawan Festival. Ang salitang Kadayawan mula sa isang Mandaya word na Mandayaw, na ang ibig sabihin ay kayamanan o pinakamahalaga. Ang pista ay paraan ng mga Davaoenyo bilang pagsasalamat sa masaganang ani. Noon, ang tawag sa festival ay Apo Duwaling, relating to 3 natural wonders na matatagpuan sa region na ito. Ang Bundok Apo,
ang durian na prutas, at ang waling-waling. Naging opisyal na tawag ang Kadayawan Festival noong 1988 sa pangunguna ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na siya pang mayor doon sa Davao noon. Ang Kadayawan Festival ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Agosto, highlighting the 11 tribes of Davao City. So one of the museums no, sa Davao na napuntahan ko nung huli kong biyahe doon takes pride in that, na ang Davao City, di umano, ay isang lugar kung saan nagsama-sama ang iba't ibang mga kultura. Okay, dala tayo sa question number 7. Question number 7, ano ang tawag sa hugis dahon at multicolored rice wafers na ginagamit bilang disenyo sa labas ng mga bahay kasama ng mga prutas at bulaklak tuwing Pahiyas Festival? Ito ba ay A, keeping, B, pahiyas, C, suman, o D, palitaw? 20 seconds on the clock. Alin ang tamang sagot? Ito ay medyo, ano nga ba talaga? No? Doon sa mga clues na binigay sa atin. Again, ito ay ang hugis dahon na multicolored rice wafers. Ito ay gawa sa rice, sa bigas. No? Ginagamit silang pampalamuti sa labas ng bahay. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, keeping. Yes, keeping ang tawag sa kanila. Alam kong Pahiyas Festival ang tawag, pero yung mga yon ay tinatawag na keeping. Ang bayan ng Lukban ay nagdiriwang ng isa sa pinakamalaki, pinakamakulay na pista sa buong Pilipinas tuwing May 15. Kasabay ng Tayabas, Sariaya, Gumaca, Chaong, and Lucena City, ang pista ay kilala bilang isang harvest festival to honor San Isidro Labrador, ang patron saint ng mga magsasaka. At yun ang naging Pahiyas Festival. Kilala itong festival ito sa kanilang makukulay na disenyo sa labas ng mga bahay dahil ang mga bahay ay pinapalamutian ng iba't ibang disenyo ng keeping, itong yung leaf-shaped multicolored rice-based wafer. Nakuha na ba kayo sa pista ng Pahiyas? Nakita niyo na ba ang mga keeping na disenyo sa labas ng bahay? Ayan, ako sa mga litrato lamang, no, hindi ko pa siya nakikita in person, pero sana one day. Sino ang mga nakakuha ng tamang sagot? Very good. Sa ika-8 tanong na tayo. Question number 8. Anong pista sa Pilipinas ang ipinagdiriwang tuwing Holy Week sa Marinduque Island bilang pagkilala kay Saint Longinus? Is it A, Moriones Festival, B, Pintadas Festival, C, Sandugo Festival, or D, Candle Festival? 20 seconds on the clock. Tumatakbo na ang ating oras. Anong pista sa Pilipinas ang pinagdiriwang tuwing Holy Week? Ito ang clue natin sa Marinduque. Marinduque Island bilang pagkilala kay Saint Longinus. Okay. Anong tawag dyan? Your time is up. Ang tamang sagot ay A, Moriones Festival. Ang Moriones Festival ay ginaganap tuwing Holy Week doon sa Marinduque Island bilang pagkilala sa isang Romanong sundalo, Roman soldier named Saint Longinus. At siya ang kilala na tumusok di umano doon sa tagiliran ni Jesucristo noong siya ay namatay sa krus. Ang mga participants, known as Moriones, wear colorful costumes, masks, and they also carry wooden shields and spears, and they reenact itong kwento ni Saint Longinus. At sinasadula nila ang pagpapakasakit ni Cristo sa Moriones Festival at ang paghahanap din ng nawawalang si Longinus na figure or yung kanyang maliit na statue, na figure na yon. Ang Moriones Festival ay dinadaluhan ng mga turista mula sa iba't ibang lugar, pati na rin ng mga turista sa iba't ibang bansa. Kaya it makes it a very significant cultural and religious event sa isla ng Marinduque. Okay? Now, question number 9 na tayo. Anong pista ang kilala? Kaya ang nagpakilala rin. Sa anong pista kilala ang bayan ng Balayan, Batangas? Ito ba ang A, Parada ng Sugpo, B, Parada ng Bulalo, C, Parada ng Lechon, or D, Parada ng Pansit? 20 seconds on our clock. Sa anong pista kilala ang bayan ng Balayan, Batangas? A, Parada ng Sugpo,
P. B. Parada ng bulalo. C. Parada ng lechon. O D. Parada ng pansit. Nakakagutom naman, no? Lahat ay pagkain. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C. Parada ng lechon. Ang Balayan Lechon Festival ay pinagdiriwang tuwing June 24th, ang pista ni St. John the Baptist. Pero ano naman ang kinalaman ng lechon kay San Juan? Well, ang history ng Lechon Festival ay nagsimula noong Spanish colonial period. Noong panahon na yon, ang Balayan ay isa sa mga progresibong bayan sa Batangas. Kaya lang, nasira ito ng pagsabog ng Bulkang Taal. And after ng pinagdaanan nila rito, nagsimula ang mga pamilya mula sa bayan ng Balayan na mag-offer ng pasasalamat sa kanilang patron sa pamamagitan ng pagluluto at pagpaparada ng lechon patungong Town Plaza malapit sa kanilang simbahan. Okay, favorite tuloy ako ng lechon. Favorite ng lola ko yan, no? Lalo na yung malutong na balat. Anyway, hello sa mga kapamilya natin sa Balayan. Baka naman, no? Kapag susunod na festival, baka ma-invite tayo dyan. May palisyon ba kayo dyan? Punta tayo sa ating huling katanungan. Question number 10 na tayo. Ito ay ang taunang pista na idinaraos sa General Santos City bilang isa sa mga main exports ng isda na ito. A. Bangus Festival. B. Tuna Festival. C. Salmon Festival. Or D. Tilapia Festival. 20 seconds on the clock. Again, ito ay ang taunang pista na idinaraos sa General Santos City bilang itong isda na to. Ang isa sa main exports nila. Bangus, tuna, salmon, or tilapia. Usapang pagkain talaga towards the end of our episode. So, 20 seconds are done. Tapos na tayo. Ang tamang sagot ay letter B, Tuna Festival. Ayan, yung mga taga-Jensen dyan, alam natin yan, tuna ang pride ng General Santos City. Dahil ito ang isa sa main exports ng syudad. Kaya naman, ang General Santos City ay tinawag na Tuna Capital of the Philippines. In fact, kahit yung mga karatig bansa, ay dun din namimili ng tuna. Ang Tuna Festival ay pinagdiriwang tuwing first week ng September. Ang pista ay pinupuntahan ng mga turista dahil sa naglalakihang ocean-themed floats na nagpapakita ng napakaganda at masaganang kultura sa Jensan o sa General Santos. Now, alam niyo ba na tuwing Tuna Festival ay nakakakain kayo ng free tuna sa kalsada? O yan, di ba? Kanina lechon, ngayon naman ay tuna. Iba talaga ang pista sa Pilipinas. Hindi pwedeng busog lamang ang mata, dapat busog din ang tiyan. Pasok na pasok sa Filipino hospitality, diba? Ibang culture talaga sa Philippines, ang ating history, traditions, music, arts, food, lahat yan ay nagsasama-sama sa pagdiriwang ng mga kapistahan, diba? Ayan, very good. Sino nakakuha ng tamang sagot sa question number 10? Sino ang naka-perfect sa ating mga tanong ngayong araw na ito? Sino ang may natutuhang bago? Diba? Mahalaga rin yun. Ayan, sino naman ang nag-enjoy habang natututo sa episode natin ngayon? Ayan, ang dami nating napuntahan, di ba? Punta tayo ng Clan, pumunta tayo ng Cebu, ng Iloilo, ng Jensan, kung saan-saan pa. Kaya, yan, sa dami na napuntahan natin ngayon, sana ay nag-enjoy kayo sa ating usapan. Napakasarap malaman din ang history at ilang mga trivia na nasa likod nitong mga kapistahan na maaari nakikita natin sa TV lamang, sa mga litrato lamang, o naririnig at nababalitaan natin, di ba? Kaya kung may kwentong pista rin kayo, flex nyo na rin yan, di ba? I-tag nyo na rin kami dito sa Knowledge Channel. Sana naman, magpatuloy tayo, may matutuhan pang mga bagong bagay. Kaya kung may mga suggested topics din kayo, i-comment nyo na lamang yan, no? At o kaya, i-message nyo kami sa aming Knowledge Channel Facebook account para maipila natin magpag-usapan natin yan sa mga susunod pa nating episodes. Huwag din kalimutan na i-share ang video na ito para mas marami tayong makasama na mag-enjoy at matuto. This is your Coach Laika at lagi ninyong tatandaan, learning never stops. Kaya let us never stop learning. So see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. Bye!